Merry Christmas. This is the mix of DJ Artemis. Ayun mga lods, good afternoon at welcome back sa ating muting channel, no? So ito, at meron ako i-share sa inyo na isang amplifier na naman, walang brand. So EB502A, so siguro concert to, yung mga clone. So ang problem nito ay may bigla daw umusok, ano? So sabi ng customer natin, so sa mask ito, ginagamit nila sa simbahan ng mga brother nating Muslim, ano? So mga kapatid nating Muslim. So, at ito ipapa-repair sa atin, din i-install din natin to doon, babalik tayo doon at ipapa-set up nila, no? Kasi nakabili tayo kanina ng mixer, andun na, iniwan lang natin, so dinala mo na natin sa bahay at para i-repair, ano? So siningil ko sila ng 1.5 dito, so okay naman sila, kasama na yung ano ko doon, yung home service, no? So repair at saka home service na, ang swerte naman. So yan. At may balak akong ano to, pagandahin, i-mod natin to siya sa ano, kahit sa kura lang, babaguhin ko lang yung ano, mga need na baguhin, and then check natin kung ano talaga yung problem nito, bakit may umusok daw, ano. So ayan, at continue tayo, at bago natin ito simulan mga lods, ano, ay kung di ka pa ka-subscribe dyan, ay pa-subscribe na po, ano, at pakit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, open na natin, ano, at ito, so malikabok. So palagay ko wala naman siya masyadong hindi naman ata kinalawang. So babaguhin lang natin, ano. So alikabok lang ata to. Ayan, oh. Hindi naman siya kinalawang. So alikabok lang. Ibang klase yung alikabok, parang may halong semento. So ayan. At try nga natin kung ano problema nito, bakit may umusok daw, ano. Uy, ayun. So yung blower may problem din, maingay. So nagkiklik naman yung kanyang relay. So nagklik na yung kanyang relay mga lods, ano. So dito pala yung problem. Ayan, di pala namamatay yung switch niya direkta. So ayun, ayan yung umusok, yung capacitor. Ayan, o, parang may sunog yung capacitor niya. So capacitor pala. So ayan, yung problem niya siguro, and then babaguhin na lang natin yung circuit kasi nandito naman sa ano na sa atin. At ayan, continue lang tayo, tanggalin ko muna yung board. Isa na natin at natanggal na rin yung mga need tanggalin. So ayan, may nag-chat sa atin si Sir Paler. At ayan, yung pati yung casing nalinisan na natin. So yung capacitor dito, papalitan natin yan. So ang value niyan is 103, ano. Ayan, 103 1 kV. So ang purpose niyan mga lods ay para hindi bigla papasok yung ating kuryente, kasi pag wala yung capacitor at biglang 220 yung papasok, no. So mas maganda yung merong capacitor para meron ng kuryenteng dumadaloy doon papunta sa ano, hindi nga lang mapapaandar yung ating amplifier, at least meron na siyang kunyari pagpalagay natin 220 yung ating kuryente, so pagpalagay natin na meron na siyang kalahati doon na pumasok sa transformer na 110, at kapag i-on mo yung switch, saka pa magiging kompleto yung kuryenteng pumasok na magiging 220. So ayan, kaya mas maganda yan na ganyan para hindi bigla or hindi mag-spark yung ating switch. So yan yung pinaka-purpose nun, ano, para hindi mag-spark yung switch, kasi minsan pag mag-spark yung switch masusunog yung ano, no. So masusunog yung pinaka-contact sa loob, kaya mas maganda meron ganyan para meron na siyang kuryenteng pumasok na maliit. At yan, para safe din yung ating amplifier, para hindi mabigla. So ayan. At yan, yung mga ano natin, ito na yung ating mga tinanggal. At 33K o 33K
K ohms or 100 ohms, and then 33 K ohms, 680 ohms. So yan yung mga tinanggal natin. At yan, 100 ohms, lahat ng 100 ohms tinanggal natin. So lalagyan na lang natin to ng 101 PF doon sa pinakalikod nito na lang, from base to base to emitter. So ayun, umiyak si kulit. At ito, hindi na tayo mahirapan. Meron na siyang nakalagay na ceramic capacitor na 5P. So pwede lang yan, pwede rin 10. Pag walang 5P, pwede rin 10P. Kung wala ka din 10P, pwede rin 5P. So ayan. At yung natin. So ayan. At para at least magiging maganda naman yung tunog kahit papano, no. So although maganda naman yung tunog niya, pero mas maganda yung i-mode pa natin ng konti. Ay alam naman natin ang Sakura company ay medyo sila sa pagdating sa amplifier, So ayan, continue tayo. Taniman ko na at nang mahayatid na natin to at may lagay na sa kanilang Mosky. So ayan. So ayan mga lods, at ito natapos na natin. So ayan, higher na siya. Ayun, to 20 ohms. So may ko sa inyo mga lods, meron ako i-share sa inyong kung bakit blue resistor yung mga ginagamit natin, meron ako i-share sa inyo. So lang natin yan, ibang vlog na lang yun, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang blue na capacitor. So tama yung isang natin dyan, isang nag-comment na mas maganda yung blue na capacitor, alam niya So ito done at ayan. Ito na yung nilagay natin sa likod. Hindi na ako nagbutas kasi wala na akong drill bit na maliit, so nabali. So 101 yan mga lods, ayan, oops, focus, hindi makita. Oops, sa taas konti. Ayun, 101. So base to collector, so meron yan lahat. At yung sa natin, itong sa may subel ay nagparallel tayo ng 10 ohms. At sa kabila 10 ohms din, para in case may may mga existing na power ng ating power amplifier na hindi naubos ng speaker, ay siya lang yung sasalo. At siya yan, iinit niyan siya, i-discharge niya yun, so yan. Dito yun siya nakaparallel sa ating subel, reed subel or coil, speaker coil. Hindi naman siya speaker coil, reed subel talaga tawag dyan. Ayan. So yan yung magdi-discharge in case may sobrang power yung ating amplifier. So yan, para hindi masunog, para maiwasan nating masunog yung ating speaker, At yun, pati na sa Twitter din, malaking bagay din yun, kahit ganun lang yan, kahit ganyan lang yan, malaking bagay yan. So ayan, at ito salpak na natin, and then para makapag audio test tayo, So ayan, lalagyan ko pala ng 103, nakalimutan ko. So ayan, napalitan na natin. Ayan. Yung isa, nawala na yung nasunog na siguro nalaglag. So ayan, balik na natin. At makapag-audio test na tayo, So ayan mga lods, at eto, may problem din pala to. Ayun, kapag ka naka EB plus wala siyang pero pag ganyan meron, pero pag naka EB plus wala. So may problem din yung selector. So ang gagawin natin dito, i-bypass na lang natin, ipag-short na lang natin itong lahat ng dito, yung ground, yung ground lang. So pag short natin tong lahat ng ground, ito yung kung saan pumupunta dito sa ating selector, kasi nga may problem yung AB at saka EB, so baka pagdating natin doon ay hindi tutunog at masabi ni customer, So ayan, at ayusin na lang natin, jumper na lang natin yan lahat dyan. So ayan, tanggalin na natin tong wire, wala na to, i-cancel na natin to. So ayan, i-recta na natin. So wala namang mawawala dyan, wala namang kapag i-jumper mo yan dyan, kasi yung positive, yung dalawang positive naman natin, left and right channel, ay dumaan naman ng relay yan, So kaya ayan, ito kasi yung minsan dahilan kaya walang audio output, kahit pumipitik yung relay at wala kayong audio output sa likod. So malamang ito talaga yan ang unang sanhi, yung ating
speaker selector. So ayan, on na natin. So yung dito okay naman to. So ayan, napapatay na siya. Ayun, yung una kasi ay hindi siya napapatay. So testing natin kung may ano na yung ano natin. So ayan, meron na. Ayan oh. So testing na natin. Lagyan natin ng audio. So ayan, may audio na tayo. Problem din ata itong massive volume nya. Husky, daming sakit ah. So need ata palitan din tong ano nya. May pagka husky siya mga lods ano. Natakot bigla, nawala. Nawala yung husky niya. Kumuha lang ako ng ano, master volume. Nawala yung husky mga lods, natakot. Try natin sa kabila. So maganda na yung bass niya mga lods, solid na. So try natin dito. Baka may iba pang problema to sa kabilang channel, hindi natin alam. Mukha ni kulit oh. Okay naman. Nawala yung ano. Siguro kasi tinambay ito nila mga lods ano. So nawala na nung nagka-kuryente na. Nung may pumamasok ng kuryente sa kanyang volume. Ganyan po yung tunog niya pagka kahit peke po yan, kahit yung mga clone na ano, clone na mga concert sa kurang mga clone. Ay ganyan po yung magiging tunog niya pag babaguhin niyo po yan diyan, yung pinaka main circuit. Yan, mukhang daan naman na ito mga lods ano, kasi masyado ng ano na, medyo alas 3 na tayo ng hapon at nang may hatid na natin to no. So ayan at ayan, maraming thank you mga lods at daan naman tayo sa ating isa na namang ano, matagumpay na repair at ito at napaganda pa natin yung tunog at ito ay matutuwa na nito yung ating customer ano. So ayan at yung magpapa-shoutout diyan, maraming ano
Maraming thank you at always kayo nagko-comment sa ating mga video, no. So yung mga silent viewers ko dyan, maraming salamat kay tahimik kayo, no. So ayan yung mga bago kong subscriber, welcome sa ating munting channel. Yung mga suki ko naman dyan, thank you naman, ano, sa walang sawang suporta. So daghang salamat. So muchas gracias. So ayan, at ito hanggang dito lang yung video natin mga lods, at tayo magpapasalamat. At ako'y magsasabi, bye bye.